So ito na nga, naging Canadian citizen ako noong 2000. Pero ngayon, naisip ko na mag-apply ng dual citizenship or yung reacquisition ng citizenship. Tapos habang binabasa ko yung mga requirements, kailangan ko palang gawin yung report of birth kasi meron akong isang anak, nanganak ako nung hindi pa ako naging Canadian citizen. So yun daw, yung anak ko is legally Filipino, half Filipino kasi Filipino pa ako nung pinanganak ko siya. So kailangan ko pala gawin yun, di ko alam. At saka yung report of marriage, kailangan ko palang i-report yun sa Philippine Embassy dito sa Canada. So anyway, gagawin ko muna ngayon yung report of birth. So dito yon sa citizen services. Tapos dito siya sa consular services, tapos civil registration. Tapos ito yung magiging itsura ng page. Tapos pinasa ko na yan lahat. Alright. Tapos dito pala, ideally, the birth must be reported within a year. Requirements. Yan. So, complete the fillable form. Yan. Tapos affidavit of delayed registration of birth na kailangan pirmahan ng notary public. It's either doon sa Philippine Embassy, meron silang service na ganyan, or any Canadian notary public. Meron yan in different provinces or malapit sa lugar nyo. I-google nyo lang. So anyway, dito ako sa report of birth. So, ito yung page. So, dahil sa Manitoba na kami nakatira ngayon, under ano ba tawag, jurisdiction sa Toronto pala kami mag-file ng any legal documents pag kailangan gawin sa Philippine Embassy. May jurisdiction daw sila. So, Manitoba is under Toronto. Pero nung pinanganak ko yung anak ko, nasa New Brunswick kami. So, yung Philippine Embassy ng Ottawa, under nila ang Maritimes. Yung Quebec, kasama doon Quebec. New Brunswick, PEI, Newfoundland, yung sa Maritimes. So, dahil pinanganak ko yung anak ko sa New Brunswick, i-report ko yung report of birth, isang form na to is kailangan kong gawin sa Ottawa Embassy, pati yung marriage kasi I got married here in Quebec, so I have to file this form as well with my marriage certificate from Quebec. Anyway, naka-fill out na ako nito nung pumunta kami ng Philippine Embassy. So see here, medyo may mali yung sa akin kasi dito na correct yun, ginawa ko yung name ng anak ko, yung pangalan niya at middle name niya. Dito ilalagay ko yung yung maiden name ko kahit wala sa passport, wala sa mga documents ng anak ko. Ang ilagay ko daw dito is yung family name ko, hindi yung middle name. Diba sa North America, yung mga middle names dito mostly is given, hindi yung pareho sa Philippines traditionally na galing sa mother's maiden name. Tapos dito naman sa father's, pareho din, apelyido ng asawa ko, yung first name niya, yun lang ilalagay dito. Tapos middle name, ilagay ko dito yung middle name na given name. Halimbawa hindi yung yung mother's maiden name dito. So ang ginawa ko, nilagay ko yung apelyido niya, tapos pangalan niya, first name, tapos yung given name nila dyan. Sinabihan ako na
hindi daw yung given name, dapat daw yung mother's maiden name daw niya. Ano dito yung mother's maiden name? Wala dito. So anyway, dun sa isang form pala yun. Dapat daw yung sa mother's maiden name. Ipinakita ko yung passport ng asawa ko at saka yung birth certificate. Sabi ko walang nakalagay na mother's maiden name. Kasi nga, wala silang middle name na pareho sa Philippines. Sa mother's maiden name, sabi, yun na ilagay ko. Kaya nalito ako. So anyway, I'm gonna redo the form. Ilagay ko lang dito yung apelyido niya, first name, at saka yung middle name, the given middle name. I'll just leave this blank. Yung sa middle name. Yun na lang ang gagawin ko. Kasi di ba sa atin naman is apelyido, pangalan. Yung middle name natin is mother's maiden name. So, automatic yun. Dito naman kasi hindi, di ba? So, yun na lang gagawin ko dito. Except here. Kasi may instruction na mother's maiden surname. So, apelyido ko nung dalaga pa ako. So, this is what I was talking about. Itong mga blue pen na ito, the blueprint, the blue ink, correction na yan ng staff doon sa embassy. Kasi pinasulat ko sa kanya. Kasi para yun na lang magiging guide ko pag gagawin ko ulit yung form. So, that was her penmanship. So, tama naman yung lagay ko, yung apelyido, first name, Kevin, tapos middle name niya, James, dito sa middle name, James. Sabi niya, hindi daw yun. Yung middle name daw niya is, ilagay ko yung mother's maiden name, which is Duffy. So, ilagay ko daw yung mother's maiden name. Kasi yung apelyido ng mother niya is Duffy. Yun ang mother's maiden name. Yun daw ang ilagay ko dito sa middle name ng asawa ko. So, I got confused. Kasi sa passport niya, walang nakalagay na Duffy. Apelyido, Kevin James, yun lang. Walang Duffy kahit sa birth certificate. Sabi ng staff is, yun daw ilagay Duffy. So, I got confused. Kaya, ang gagawin ko, hindi ko ilalagay yung Duffy. Baka maging complicated. Kasi sa passport at saka sa birth certificate, wala naman talagang Duffy. So, skip ko na lang yung middle name sa part. I will leave it blank. Tapos yung first name, lagay ko na lang yung Kevin James. Ganyan. Dito din pala sa part na to, I should not forget to mention na when I printed out, dapat pala may karugtong dito. Hindi ko na malayan. I already printed the papers and I got there. So, and the lady checked my papers. Sabi niya, may karugtong pala dito. I have to check the settings. So, ito yon. So, ito yung part na yan. Wala yan. Hindi na print. Hindi ko talaga namalayan. So, itong side na ito dito, wala. Change ko yung settings. So, I have to show this part here. Payment of fees. If you have to go in person, you can either pay in cash or debit. But if you have to do it by mail, you have to send bank draft or post money order in exact amount. Tapos payable to Embassy of the Republic of the Philippines. Dapat exact amount. Ito kasi report of birth yung gagawin ko. Dapat 36.25. Tapos mag-a-additional ako ng another $36.25 dahil I have to send affidavits of delayed registration. So here, sorry, this is what I mean. Ito yung 36.25, dapat notary public. May sign ng notary public, at saka yung isa naman is another $36.25 para sa affidavit of delayed registration of birth na dapat din naka-notary public here. So, dito naman ang gagawin ko is a report of marriage. Dito pa rin siya under sa
citizens services, consular services, tapos under ng civil registration. So, ito yung making itsura niya. Same dun sa report of birth. Kaya lang, yan, report of birth, yung requirements, tapos sa baba is report of marriage. Ito. So, ito din, dapat, it has to be reported within a year after it takes place. Since hindi ko naman alam, it may be subject to additional fee, sabi dito. Pero yung report of marriage, magkano ba yung fee niya dapat? Saan ba yung fee? 36. Ito 36, report of marriage fee is 36. Tapos mag-additional ulit ng 36.25. Either it's cash or debit card if it's in person, or bank draft, or postal money order pag by mail. So, yun ang fee. Ito yung requirements. So, since hindi ko alam na kailangan palang gawin itong report of marriage, I have to fill out the form, affidavit of delayed registration of marriage. Tapos, kailangan din siya notary public. Ito din. Dalawa sila. Report of marriage form. Dapat na notarize din. So, here, click ko yung report of marriage. Ito. Embassy of Ottawa. So, chinek ko yung sa Embassy of Toronto. Ito. Philippine Embassy Toronto. Din nakalagay, or Calgary. So, there's not much of a difference sa itsura. Pero yung iba daw, sabi nung staff is, they have different ways sometimes. Yung requirements din nila is slightly different. So, you have to check. You have to check in their website. Kasi, baka yung Ottawa Embassy has different requirements than, let's say, British Columbia. So, you have to check where you are under, kung saan jurisdiction kayo under. So, here, yung form na to is Ottawa. So, ito yung So, if I forgot to mention, nandun ako last week. Kaya lang, umuwi ako na luhaan. Not really luhaan, pero yung ibang forms ay hindi daw tama. So, I have to do the correction. Tapos, yung din pala, yung marriage certificate. All along, akala ko yung nawa ko yung papers is marriage certificate, hindi pa pala yun. Marriage declaration pala yun. So, I have to go at the registrar's office here in Quebec para mag-apply ng marriage certificate. So, anyway, here, last name ng asawa. First name is yung name niya. Tapos, diba, dito sa Northern America, yung middle name is given by the parents. Una, nilagay ko dito, sabi, hindi daw tama yun. Dapat daw yung sa mother's maiden name. Dito, sa mother's maiden name ng husband. So, sabi ko, complicated siya kasi sa birth certificate ng asawa ko at saka passport, hindi naman sa mother's maiden name. So, I will not follow her advice. Ang gagawin ko is, ilagay ko dito yung apelyido ng asawa ko, first name at saka yung middle name, idugtong ko na lang yung dalawang pangalan. Yung middle name na given ng kanyang parents. Tapos yung sa middle name na part, I will just leave this blank. Yan lang ang gagawin ko. Tapos dito, naalala ko, I have to just leave this blank. Itong part na to, number 8. Kasi may nalagay ako dito na, nilagay ko dito is yung birth month ko at saka yung year. Tapos Philippines kasi diba, sabi dito is date and place of registration as Philippine citizen. Tapos example is day, month, at saka year, at saka country. So pagkaintindi ko yung buwan na pinanganak ako, at saka yung or birthday ko, tapos Philippines. Yan, binura niya. Sabi niya,
okay lang daw na wala, sabi niya. So, hindi ko na lang lagyan dyan. I will just leave that blank. Ano pa? Dito pala sa baba. Ito, sa father niya. Nilagay ko dito is, una is apelyido, family name. Tapos yung given name. Dapat pala, ano daw, dapat is yung given name, yung middle name nila. Tapos yung apelyido dito. Sa last. So, parang ito. I'll show you. Dapat name, given name, middle name, tapos last name. Yan. Yan ang dito sa ito. Inuna ko kasi yung yung family name. In-erase niya. Sabi niya dito daw sa katapusan yung family name. Sana pa. So, dapat dito given name. Kung may middle name, ilagay dyan. Tapos, apelyido. Tapos, same sa mother. Mother is given name. Kung may middle name siya. Tapos, apelyido niya. Nung dalaga pa siya. Dito naman, sa akin to na part, dapat is pangalan ng papa ko, tapos middle name, yung actual middle name na traditional pareho sa Philippines, tapos apelyido, dapat complete. Same sa mother ko, but pangalan niya, tapos yung mother's maiden name ng mama niya, tapos I mean pangalan ng mama ko, tapos yung apelyido niya nung dalaga pa siya, tapos apelyido niya na galing sa father ko. So name, middle name, tapos yung last name. Ganyan daw dapat ang order ng pagkasulat. So, yun lang.